Munting Pagsinta. Mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordov. Hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan. Temujin, anak ni Yesugei na mula sa tribong Borjigin. Yesugei, ama ni Temujin. Borte, isang dalaginding na taga-ibang tribo. Tagpuan. Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalalang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap na mapait sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila'y kailan lamang ng kasakasama ko si Ama. Temujin, busy mo na riyan. Kailangan natin magpadali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayong magpatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ikaw ay 9 na taong kulang na. Sa edad mong iyan, Temujin, ay dapat ka nagpumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka ng babaeng kapagkasalan mo, ay magsasama sa kayo. Isang simpleng pamilili lamang ng babae ang gagawin mo. Ang akong siya ay iyong pagkakasalan. Ganoon po ba iyon? Oo, anak. Tayo ang nagbibilang sa tribong Borjigin. Kahit ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Kaya ang ekstraso ko sa tribo. Dahil sa ganitong paraan, ako ay makapapawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila yon ng gaanoon lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin kong paraan kaysa sa wala. Kung iyan po ang sa tingin nyo ay tama. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, Ama. Napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang pagaligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Tagpo. Mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay! May magnanakaw! Tatakpan ang bibig ni Borte. Huwag kang sumigaw. Wala akong gagawing masama. Pipiliting magsalita kahit nakatakip ang bibig. Tatanggalin ko ang pantakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Sa isang mahinang tinig. Bakit kita paniniwalaan hindi naman kita kilala. Kahit hindi mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Mariing pagmamasdan si Temujin. Aber? Paano papatunayan niyang sinasabi mo? Sige nga. Taas noo. Basta ba, di mo ako pagtatawanan sa sabihin ko sa iyo, patunay? Tingnan natin. Tila seryosong nag-iisip na may ngiti sa labi. Oh, anong niningiti-ngiti mo riyan? Sabi mo wag akong tatawa. Ikaw lang palang tatawa. Heto na, handa ka na ba? Kanina pa, ang bagal mo. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapangasawa ko. Si Raulo ka ba? Niluloko mo ko no. Ang bata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganon-ganon lamang ba iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mo, ipapaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami pagpupunta sa tribo ng Merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko.
Anong meron sa akin? Bakit akong pinili mo? Di ko rin alam eh. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang binigay sa aking pagkakataon. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Di pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa iyo. Nag-aalangan. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Nahihiya at halos di makapagsalita. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Masuyo ang pagkakatingin kay Borte. Pero dadating ang panahon na tayo'y mamumuhay sa iisang bubong. Makatuwang naarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa iyon. Oo, pangako. Babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Kukunin ang kamay ni Borte. Tagpo. Magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa maghahanap sa ama kay Yesugey na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Magpapaharap at magpalipat-lipat ang tingin sa dalawa pati sa kanilang kama. Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Paunmanhin po sa pagdedesisyon ko nang hindi nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Karang desidido ka na? Sino ba ako para hindi sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya dito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pauwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Temujin ay si Genghis Khan.